I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right, good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. Naimbag na morning kagapsat, barong aldaw, barong nga parabor yon. Good morning sa atin lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ay nagsama-sama sa ngayong oras na to. And especially mga working singles, yan. So gising na tayo or gisingin nyo din yung mga yan, mga kasamahan natin na working singles ngayon, especially. And ganun din. Sa mga young people, mothers and fathers na nakikinig sa aming devotion, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. So, yun. And this week, it is our Mother's Special, no? So, Mother's Day Special. Pero una sa lahat, batiin ko muna yung aking kasama, si Ma'am Jeneida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. At sa mga nanay po na nandiyan po na nakikinig sa Facebook Live, ako po ay bumabati ulit sa inyo. Yaon. Si Ma'am Virgie naman, Ma'am Virgie. Belated or extended Happy Mother's Day sa ating lahat. Yan. Kailan kaya ma'am? Mababati ka rin na ano. Alright, yan. So, yan. Yung mga mothers dyan, yan, talagang pinagdidiwang ang inyong kaarawan. Ay, kaarawan ba? Inyong araw. Yan, special. Yan, okay. Then, may mga kasama na tayo dito sa ating studio. At good morning din sa kanila. Kay Ma'am Ruby May and Ma'am Krisha. Yan, bati kayo. Hello, magandang umaga po sa lahat. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga nanonood sa FB Live, ganun po sa Google Meet. Thank you. Yan. So, yun. Tuloy-tuloy tayo. At kasama natin sa Google Meet si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning po sa iyo. Naimbag nga agsapa. Good morning. Di ka raw makita ni ano. Wait. Yan, kahit maliit yung screen namin nakikita kita. Yan. So, yan. Good morning sa Ma'am Sabel. And yun. At batiin ko dito sa ating FB Live. Yan. So, sa FB Live naman tayo. Hindi ko makita, Mark. Sobrang ano. Yan, dito na lang. And good morning sa aking mother. Yan, si Ma'am Vicky Parliaga. Then, kay Sir Salvador Bore, good morning. Ma'am Joyce, good morning po. Ma'am Rolin Sanet, good morning. Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Ma'am Mayra Zalarzon, good morning. Kay Sir Digno Velasquez, good morning. Kay Sir Philip Pastrana, yan. Brother Philip, join ka sa Google Meet.
Yan. Di ba, wala akong question sa'yo. Yan. Yan. Kay Ma'am Beth Narcisa, good morning. Kay Ma'am Raquel Ambod noon, good morning. And Ma'am Josie Spilita, yan, good morning. Meron pa ba akong hindi nabanggit dyan? Ma'am Flor, good morning po. Sino pa? Yun na, lahat. Alright. Yan, and sa 13 viewers na nasa live, pero hindi nag-comment, yan. Good morning po sa inyo lahat. Yan. So, lalo na, mga mothers, yung mga viewers natin ngayon. Yan. So, happy Mother's Day. Extended yan. Extended. Kasi yung talagang Mother's Day is nung linggo. Yan. So, pero yung ating celebration is yan, sa Sunday na po. So, yun. Is your day, mga mothers. Yan. Hindi naman once a year lang namin na-appreciate yung inyong di ba? So, dapat araw-araw natin na-appreciate yung mga mothers. Syempre, hindi madali ang magiging mothers. Di ba, Ma'am Jenida? Yes. Yan, parang naka-experience ka naman, Jenida. Ayun, tama, di ba? So, nagiging anak nila yung mga disciple nila. So, yun, sige, tuloy-tuloy po tayo, no? So, it is our Mother's Day special, no? This week. Yan, so pag-uusapan natin is yun, about sa mga mothers, yan. So, yan, ako bilang isang anak, syempre, ay super appreciate yung mga ginagawa ng mga mothers. Yan. Lalo na, di ba, na kung saan inalagaan ka sa kanilang tiyan ng 8 months or 9 months, di ba? Hindi madali yun. No? Na kung saan buhat-buhat ka everywhere, anywhere, anytime. Yan. So, yun nga. Eh, kung maarte ka pa, nasisarian pa. No? Yan. Yan, so masisarian pa or sobra pa sa kilo. Yan, tulad ni Brother Mark. Ay. Alright, yan. Na kung saan, talaga hindi po madali ang pagiging mother. Yan. Na kung saan, I appreciate, no? And saludo po ako sa inyong mga mothers. Yan. At sa magiging mothers na rin. Diba? Diba mga mga ka-co-host? Tahimik sila eh. Alright, yan. So, yun. At meron po akong i-share po sa inyo dito sa Proverbs. Yan. Proverbs chapter 12, verse 4. Yan. So, yun. Very well-known verse. Yan. Good morning kay Ma'am Emilia. Yan. Good morning po sa inyo, Ma'am. Amen. Alright, and dito po sa may Proverbs chapter 12 verse 4, sabi po dito, a virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. So, yun, a virtuous woman. Ang pag-uusapan natin dito. So, ano bang ibig sabihin ng virtuous woman? Yan yung excellency ng isang woman or high moral, no? Na kung saan mababasa natin dito, no? Bakit masasabi natin virtuous woman, no? Sa Proverbs chapter yan, di natin babasahin. Yan, dito sa verse Proverbs chapter 31, no? Na verses 15 hanggang sa baba, no? So, dyan masasabi yung virtuous woman, no? Na napakasipag, gumigising ng maaga para sa kanyang family. And, yun nga, na kung saan, makikita natin dyan. Kaya nga sabi dito, sa nabasa natin na talata, a virtuous woman is a crown to her husband. Yan, is a crown. No, na kung saan, kapag crown, yan yung, yan yung agad na nakikita, no? Na kung saan, yan yung agad na makukuha ng tao na kung saan yung isang asawa, no, na malalaman nila na isang virtuous, may asawang virtuous woman, no, na kung saan yan nakikita ko sa mga mothers dito sa church, no, na kung saan napakasipag,
through their testimony, no? Na kung saan talagang sila ay nasa ministry, di ba? Gumagawa sa gawain ng Panginoon and masipag din, no? Sa kanilang bahay, na kung saan sila ay talagang nagiging ilaw ng tahanan, no? So, meron nga mga yung mga kabataan ngayon, sabi nila, akala ko ang ina ay ilaw ng tahanan. Bakit yung sa amin is speaker ng tahanan? Yeah. So, yun nga, diba? Nakasan, andun talaga, diba? Siyempre, sino ba magagalit ang isang nanay kung matitigas ang ulo yung anak, diba? So, ganun nga. Pero, I appreciate, no? Yung mga nanay dyan, na kung saan, sila ay lalo na nasa gawain, no? Lalo na sa gawain, and hindi nila napapabayaan ang kanilang ministry, and hindi nila napapabayaan yung kanilang family. No, na kung saan, lalo na, yun nga, na nakita ko sa mga mothers dito sa church, no? Na kung saan, they are, syempre, ang pagiging husband is a provider ng isang family, and ganun din, di ba? Na kung saan, helpmeet, no? Helpmeet, yan, ng isang asawa na lalaki daw. Kung saan, a virtuous woman is a crown to her husband. And, yun nga, bilang isang anak, dapat we appreciate, no, yung ginagawa ng nanay, you know? Yan, tulad sa aking mother, na kung saan, talagang, tuwing kapag magdi-devotion, gising na ako, tapos tatawagan pa ako, gigisingin pa ako. Pero, yun nga, na kung saan, 4 o'clock, gising na talaga ako. Kaya minsan, nagagalit ako, gising na nga ako eh. Pero andun ko, di ba, appreciate na talagang, doon ko nakita na their pursue, na kung saan, meron kang ministry na gato, dapat gampanan mo. Di ba? And I'm thankful for that, no? Na kung saan, yun nga, na kung saan, bihira, no, na isang mother na talagang ipupush ka sa ministry ng Panginoon, no? Na kung saan, yung iba, yun nga, nakikita ko, like, yung mga iba dito, ng mga mothers na, nasa gawain na yung anak, pero they're pulling out their children na masaya na sa gawain, tapos ipupush nila sa ibang bagay, di ba? Like, Amen. mag-aaral ka, why not, magtrabaho ka, mas marami kang matatrabaho, no? Ay mas marami kang kikitain ng pera kaysa sa gawain ng Panginoon, di ba? So, I'm so, very rare na makakita ng ganung mothers, no? Pero yun nga, no, son, I'm so thankful dahil may mga mothers tayo dito sa church na nakikita ng ganun, they're pushing their children, no? Na andito sa ministry, no? Pero yung iba, 'di ba? Syempre, yung mga kabataan ngayon talagang matitigas ng ulo, no? Like na kung saan andyan na yung parents nila sa ministry pero hindi nila makita yung kahalagahan ng ministry, no? So, yun nga, kung meron tayong mothers na ganyan, na pinupush tayo sa ministry, pahalagaan nyo, no? Pahalagaan nyo. Kaya nga makikita natin, no, bilang isang virtuous woman, yan, bilang isang nanay, is, yun nga, sinasabi ko sa inyo, hindi madali, no? Hindi madali, lalo na kapag maraming anak, no? So, yun nga, na kung saan, andun yung andun yung encourage din, no? Nakaka-encourage din dahil dahil sa kasipagan ng isang nanay, no? Lalo na sa ministry, no, na kung saan ito rin nakikita ko sa aking mother na hindi niya napabayaan ang kanyang ministry, and yun nga, na sabi ko kapag nakukuha siya sa mga na-stress agad siya sa sa gawain sa Panginoon, sabi ko, huwag kang may stress, and na kung saan yun nga, na andun yung minsan nag-iisip ako ng paraan para makatulong din, no, na sa kanya. Then ganoon din tayo bilang kahit sabihin natin nagwo-work na tayo, dapat andun pa rin yung appreciation, or andun din rin yung
pagtulong natin sa ating mga parents, no? No, saan yan, especially sa mga mothers, no? Hindi porket tayo ay working, more in trabaho na tayo, no? More in trabaho na ako, yan nga, no, saan tutulungan ko si mama, tapos yun, minsan pinag-drive ko siya, 'di ba? And talagang andun yung pag-aalaga din natin, no? Hindi porket working na tayo, wala na tayong pakialam sa ating parents or sa mga mothers, no? Pero dapat bilang isang anak, hindi dapat tayo burden, kundi katulungan, no? Katulungan tayo ng mga yung mga nanay natin. Kaya nga, yun nga, no, saan mahirap maging burden, lalo na nasa senior citizen na yung nanay, 'di ba? So, yun, talagang kailangan, no? Kailangan ng katulungan, 'di ba? So, hindi ka dapat pabigat kundi katulungan ka. Yan. So, napakaganda bilang isang yun, lalo na tayo mga Kristiyano na, mga working singles, dapat alam na natin 'yan. No, saan sabi nga ni Pastor, we need discipline, no? Discipline. Then talagang kapag may discipline, makikita natin, no, na kung saan hindi tayo magiging burden sa ating mga nanay or sa parents. Yan, na kung saan tayo ay nagiging blessing sa kanila. Kaya nga, yun, a virtuous woman is a crown to her husband. Hindi lang sa husband ko, pati sa mga children na rin, no? But may kasunod po dito, but she that maketh ashamed is the rottenness in his bones. Yan, na kung saan, yan, na kung saan, but she that make it ashamed, yun, kahiyaan, no? Kapag hindi virtuous yung isang nanay, yan, kahiyaan and is a rottenness, kasiraan, no? Kasiraan in his bones, bilang isang asawa. Kaya nga, yun, makikita nga natin dito sa Proverbs chapter 31, 15 pababa, no? Yung isang mother talagang maaga pa lang, andyan, nagising na, and he provided, nagluluto na ng pagkain, diba? So, yun nga, sabi ko kaya hindi madali ang pagiging virtuous woman, no? Or pagiging nanay. And yun nga, very rare din, no? Kaya nga si King Solomon nagkaasawa ng 1,000 kasi wala siyang nahanap ng virtuous woman. Kakahanap niya ng virtuous woman, diba? Pero yung nanay niya lang yung nakagawa nun. Kaya nga, yun nga, nakasaan. Yun, sabi nga dito sa verse 30, no? Proverbs 31 verse 30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Yan. So, syempre, include na dun sa pagiging virtuous woman ang that woman that feareth the Lord, she shall be praised. Yan. So, napakaganda na kung saan, yan, bilang isang working singles na lalaki, dapat, yun, yung hanapin natin na babae is yung dapat may takot sa Panginoon. No? Kasi, yun, favor is deceitful, beauty is vain. No? Walang kabuluhan. At sabihin mo maganda yan, or pang Miss Universe ang kagandahan, pero walang takot sa Panginoon, anhin mo, di ba? So, dapat andun, di ba? Kasi, tuloy-tuloy na yan eh. Tuloy-tuloy na yan eh. Na kung saan, ito yung mahanap din dapat natin. Kaya, yun nga. Yan, tayo mga working singles. Like, sinasabi ko sa inyo, na kung saan, huwag tayo puro trabaho, kundi maging blessing din tayo sa ating family. And we appreciate yung mga mothers na yung ginagawa sa atin. Yan, kung kasama pa natin sa bahay. Yan, na kung saan yung mga ating mother, maging katulungan tayo. Maging katulungan tayo. And yun, kung sa malayo man yung inyong mga mother, we appreciate yan. Na kung saan, tawagan nyo, padalhan nyo ng yung mga blue na padalhan nyo ng mga yun, na kung saan, anything na makaka-appreciate sa kanila or makakatulong sa kanila. Kaya, yun. Kaya mga mothers, saludo po ako sa inyo. And, yun. Happy Mother's Day. And so, yun. Baka si Ma'am Ginita, maraming sasabihin. Amen. Naimbag nga morning ulit mga kakabsat. At sa mga nanay na nakikinig,
At maraming salamat sa Panginoon at sa mga nanay din po na kasama ko sa ministry. Nakikita ko. And salamat sa Panginoon na nilagay kayo dyan. And dahil encouragement din kayo sa amin. Encouragement na di ba yung mga nanay kasi sa choir and then sa mga kasamahan ko sa Sunday school, sa department po natin, halos mga nanay Ikaw diba? na lang. Halos mga nanay sila. Di ba minsan pag medyo tinatamad ako, sabi ko, pambira, itong ang nanay na ito, maraming inaasikaso, maraming ginagawa, andyan pa rin sa ministry, ako pa kaya na sarili mo lang yung iniisip mo, sarili mo yung inaasikaso mo, di ba? Kaya, yung mga nanay, yung presensya nyo dyan, encouragement na rin po sa amin yon. Yan, di ba? Yan, sa mga, hindi basta-basta na mag-practice ka ng choir, ilang oras dyan, yung alam mong may naiwan kang gagawin sa bahay, di ba? And then, ang tagal-tagal ng practice, di ba? Hindi pa rin sa mga nanay, dahil alam ko yung mga nanay, maraming ginagawa yan sa bahay kasi sa kanila lahat. Kaya nga saludo ako Yeah. Our snappiest salute sa mga nanay. Di ba? Nakikita natin dyan, sila pa yung dyan sa attendance, di ba? And then sa Sunday school. And andyan pa rin yung po nila. Kaya, and salamat sa mga nanay. Thank you po na yun yung presensya nyo pa lang, hindi nyo alam na nakaka-encourage kayo sa mga nakakakita sa inyo. Yan. So, thank you po ulit sa mga nanay. And then, last Tuesday, nabanggit ko na po yung iba. And then, dito po tayo sa Ephesians chapter 6, verse 1. Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. Sabi po ng Bible dyan, children. Yan, maliwanag naman po kung kanino ina-address yung verse na yan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, and which is the first commandment with the promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. And then sa Exodus 20, Exodus chapter 20, and may binanggit na rin po yan dyan sa Exodus. And Exodus. And so Exodus chapter 20, and sabi po dyan, verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be prolonged upon the land which the Lord thy God giveth thee. Yan. So mapapansin po natin dyan, and even sa simula pa sa Old Testament and then sa New Testament, and andyan po yung sinasabi ng Bible to honor. Yan, i-honor natin. Sino po yung i-honor po natin? And tanda po natin kanino po ina-address po yan? And sa ating mga anak. Yan. So, sino po yung i-honor natin? Yan, sabi ng Bible dyan, thy father and thy mother. Yan, di ba? And andyan yung father, pero andyan din po yung mother. And then sabi dyan, ito yung commandment na makikitaan natin na may promise. Yeah, first commandment with promise. Yan. So, parehas din lang po yung sinasabi po dyan. Yan, yung Old tsaka New Testament, parehas din po yung sinasabi po dyan, na yung sabi dyan na merong promise yung commandment na yan, and then that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. O, pero bakit minsan may mga anak na unang namamatay? Joke lang. Yan, sabi dyan sa verse na binasa natin, meron siyang promise yung pag-honor natin sa ating mga magulang, di ba? And then sino po ba yung mga mothers, di ba? Yan yung mga mothers, ito yung ginamit ng Panginoon para lumabas tayo makita natin yung kagandahan ng mundong ito. Di ba? Sila yung mga mothers na hindi yan ibinigay sa lalaki, di ba? Yan kaya special, napaka-special yung role na ibinigay ng Panginoon sa mga nanay. Di ba? Yan kaya sabi ng Bible, and dapat i-honor po natin sila. So pag sinabi natin to honor is to give respect. Yan, andun yung pagpapakita ng respeto natin sa kanila. Yan, so yung respect na yan, maipapakita natin sa ating words. Okay, sa ating mga words. And mas maganda rin makikita natin yan sa ating mga actions. 'Di ba? Yan kaya nga sa mga sa mga kagaya kong mga anak, 'di ba? Na andun dapat yung hindi po dapat nawawala yung respect natin sa ating mga magulang in words kasi kapag hindi ko naman pag medyo matanda na tayo, may edad na tayo, tapos pag nakasagot tayo, pag sumasagot tayo sa ating mga magulang, hindi natin nababantayan yung words natin, di ba?
na minsan yung pagsagot natin, pabalang, gano'n. Ano ba yung parang kinukwento ni Sir Christian kanina, ginising ka na nga. Kasi ganun talaga yung mga nanay di ba? Na hindi pa talaga maano yung duty talaga ng nanay. Sabihin man natin na duty nila yun. Pero simula nung nasa loob pa tayo ng tiyan, hanggang matanda na tayo, di ba? Mansinin natin, di ba, may pamilya na yung ibang mga anak nila, pero andun pa rin yung pagmamahal nila. At may extension pa yung pagmamahal nila hanggang sa apo. Di ba, minsan nga parang napapansin natin na parang mas mahal pa yung apo kaysa sa anak. yung mga anak, pinalo, yung mga apo, hindi. Pag pinalo yung apo, pinapalo yan. Di ba? Mga nanay, yan, di ba? Kaya minsan, kahit matanda na tayo, yan, andun pa rin yung pagmamahal, yung pagmamahal, and din yung care din nila, yung pag-aalaga nila sa atin. Di ba? Yan, kaya napakaganda na lagi nating i-watch yung words natin and pagkausap natin yung mga magulang natin, lalong-lalo yung mga nanay natin. Di ba? Yan, yung words na sinasabi natin, and we should be watchful sa mga words. So, minsan, hindi ko alam kung bakit. Minsan yung mga, pag nagkakaedad sila, hindi ko alam kung totoo yun, na parang medyo nagiging, sila, medyo nagiging emotional. Totoo ba yan, mga mothers? Comment. Pwede kayo mag-comment. Totoo ba yan? Kasi minsan parang medyo sila di ba? Yan, kaya in actions, in words. Yan, di ba? Yan, so, lalo-lalo na yung tayong mga kapag malaki na tayo, lalo na yung mga working, di ba? Nag-work ka na, and then nakakapagbigay ka na financially para sa mga gastusin sa loob ng bahay. Di ba? Yung minsan parang tayo na yung, yung siga sa loob ng bahay. Pero hindi dapat ganun, di ba? And sabihin, lalong-lalo na kapag tumatanda yung yung nanay natin, dapat lalong ipapakita natin yung respect natin sa kanila, and yung pagmamahal natin sa kanila, yung gratitude. Huwag natin kalimutang maging grateful sa mga nanay po natin. Sabihin man natin, hindi mo naman kasi alam kung ano yung nanay ko, ganito siya, ganito, ganyan. Pero yung palang di ba, yung palang iningatan ka sa loob ng tiyan niya, di ba? Yung palang ipinanganak ka, sapat na yun na dahilan para maging grateful tayo sa mga nanay natin. Di ba? Minsan sinasabi, hindi mo kasi alam si mama kasi ganito siya, ganyan. Di ba? And kahit sino ano man siya, pero dapat pasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong nanay na nagluwal sa atin, diba? Na iningatan tayo sa loob ng tiyan. And sabi ko ng Thursday, na habang nasa tiyan tayo, may mga activities na gusto nilang gawin, pero hindi nila magawa dahil iniingatan tayo. Diba? Meron silang mga pagkain na gustong kainin, pero hindi nila makain-kain dahil sa pag-iingat nila sa atin. Diba? Meron silang lugar na gustong puntahan, pero hindi nila napupuntahan dahil sa pag-iingat sa atin. Di ba? Meron naman silang gustong gawin, pero hindi pwede kasi nga, and dahil yun sa pag-iingat nila sa atin. Yun pa lang, di ba? Doon pa lang sa point na yun, sapat na yun para magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong nanay. Di ba? Yun pa lang, doon pa lang sa part na yun. So, maliban pa kung yung mga magulang natin, yung nanay natin, ay kasama natin sa gawain ng Panginoon. Diba? Iba pa yun, parang yun, plus points yun. Pero yun, let us refresh everything, diba? I-refresh natin para makita natin yung, makita natin yun yung kahalagahan ng mga nanay. At makita natin kung bakit kinakailangang i-appreciate din natin yung ating mga nanay. And diba, sabi ko, doon pa lang sa point na yun, and deserve na nila. And deserve na nila yung respect natin, deserve na nila yung appreciation natin. Yan. So, paano natin maipapakita yung appreciation po natin? Di ba? Maybe sa mga working, may trabaho naman na kayo, tayo, may trabaho na. And pwede natin silang i-treat, di ba? Deserve nila yun. Sir Christian? Yes, deserve. Pwede. Busin natin yung diba? Giant pizza. Di ba? I-treat natin sila. Yan, may plano na sila. Sama nyo kami, Yan, i-treat natin. Di ba? I-treat natin sila. Di ba? Or kung nag-work ka man, may extra. Di ba? Ikaw na yung sasagot sa bill ng kuryente o sa inyo na lang iba, ganun, di ba? Yan, so ganun din yung mga pagtulong natin sa kanila sa mga gawain ng bahay. Lalong-lalo na kapag yung mga nanay natin ay may edad na. Diba? Yan yung senior citizens na tinatawag, diba? Yan yung pagtulong natin sa kanila. Yan yung pagtulong natin sa kanila sa mga gawaing bahay. Yan, ano rin po yun
malaking tulong din po malaking tulong din po yun sa kanila. And hindi natin alam na sila rin natutuwa din yan sa atin. Diba? Yan, so sabi, diba, sinasabi dun sa Book of Proverbs na huwag tayong parang maging smoke to the eyes na ating mga nanay. Diba? And yung kabigatan, tayo yung kabigatan nila, tayo yung bitterness po nila. And diba? Na hindi po dapat yun. Tayo dapat yung magiging comfort din sa kanila. And diba? Yan, kaya yung simpleng simpleng pagtulong natin sa mga gawaing bahay, and nakakatulong din tayo sa kanila. And then sabi nga ng Bible din sa Proverbs 23 verse 22. Proverbs 23 verse 22. And sabi po dito, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Yan, so andun yung sinasabi ng Bible dyan, yung importance ng pagbibigay natin ng respect sa ating mga magulang regardless sa kanilang age. Diba? Yan, sabi ng Bible po dyan, despise not when she is old. Yan, diba, yung ibig sabihin po ng despise po dyan is to treat them with importance, diba? Yun yung ano natin, kahit matatanda na sila, andun din pa, mas lalong dapat maipakita natin yung respeto natin sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila. 'Di ba? Yan, so 'di ba nakakatuwa nga yung natin, yung isang nakaugalian nating mga Pilipino, 'di ba? Na kapag matanda na yung mga magulang natin, yung mga anak yung nagpapasa-pasa na nag-aalaga sa kanilang mga magulang. And hindi siya kagaya sa ibang bansa, 'di ba, sa Amerika, na kapag matanda na yung nanay, yung tatay, at ilalagay na lang doon sa pang tawag doon, ma'am? Dun sa home for the aged, 'di ba? Yan, 'di ba? Ilalagay lang doon, tapos babayaran na lang yung mga ganun, 'di ba? Pero napakaganda yung nakaugalian natin, nakamulatan nating mga Pilipino na kapag matanda na yung mga magulang natin, tayo na yung nag-aalaga hanggang sa sila ay kunin na ng Panginoon. O 'di ba? Hindi siya kagaya ng ibang bansa na ganun lang. Yan. So isa yun sa pagpapakita ng pagrespeto natin, pag-honor natin sa ating mga magulang. Di ba? In words and in actions. Yan, kaya deserve nila na i-treat natin sila, this Mother's Week na lang, tapos na kasi yun noong Sunday kasi yun. And di ba? Yan, so na minsan na kapag tumatanda na yung mga nanay ay parang baliwala na sila sa atin, parang nakalimutan na natin lahat yung ginawa ng nanay natin para sa atin. O 'di ba? Yan, pero hindi po dapat ganoon hanggang sa pagtanda nila. And so hanggang sa pagtanda, and then andun yung pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa kanila. And napakaganda na ito yung time, habang buhay pa sila, ito yung time na marinig nila yung praises mula sa atin, yung pasasalamat mula sa atin. Diba? Sa lahat ng ginawa nila sa atin, nakapagpasalamat ba tayo sa kanila? And although sinasabi, maaring iniisip natin na, kasi duty niya yan, obligasyon niya yan bilang isang nanay. Sige, sabihin natin na duty niya yan, obligasyon niya yan. Pero nakapagpasalamat lang ba tayo? O, diba? Yeah, so nakapagpasalamat lang ba tayo? Sabi ko nga last time, na yung mga nanay natin, ilang beses maghanda ng meals natin. Diba? Iba pa yung mga special request natin. Oh, ma, lutuan mo ako ng ganito. Diba? And special request natin. Diba? Pero nakapagpasalamat pa tayo. Diba? Minsan pag kumakain tayo sa mga restaurant, nagpapasalamat tayo sa masarap na pagkain. Then, minsan nagbibigay pa tayo ng tip sa mga nagbibigay tayo mga tip sa mga servers. Diba? Pero sa ating mga nanay kaya, minsan ba sa ating buhay, nagpasalamat ba tayo sa pagluluto pa lang nila ng pagkain natin? Nakapagbigay ba tayo ng tip? Sister Christian, marami daw tip. Silog. Diba? Yan, kaya napakaganda na i-refresh natin. I-refresh natin kung sino yung nanay, sino ang nanay, ano yung ginawa nila para sa atin. And sapat na yun para ibigay natin yung respect natin sa kanila, yung pag-honor natin sa kanila hanggang sila ay matanda na at kunin na sila ng Panginoon. Diba? Yan, napakaganda na mamatay sila, nafe-feel nila na yung pagmamahal natin sa kanila. Amen. And narinig nila yung pasasalamat natin, yung pag-appreciate natin sa ginawa nila. Diba? Kasi iba din talaga, naranasan siguro naman nating lahat na ma-appreciate, diba?
And iba rin yung ano yung alam mong trabaho mo yun pero in-appreciate ka pa rin. And di ba, Ma'am Virgin, na-try mo ba yun? Yung alam mong trabaho mo naman talaga yun pero may nang-appreciate sa'yo. Pero iba rin yung nararamdaman, iba rin yung feeling mo, di ba? And so ganun din yung mga nanay natin. Hindi man sila nag-aantay ng appreciation mula sa atin, pero deserve nila. Yan yung ano natin, deserve nila ng mga nanay na i-appreciate natin. Mahirap naman na maririnig na lang natin yung appreciation sa eulogy, di ba? Yun sa, doon na lang natin sasabihin lahat ng pasasalamat natin. Di ba? Pero ano na yun? Eulogy na yun di ba? Sinong nakikinig doon? Yung mga tao na lang na na sa funeral na hindi man lang narinig ng nanay natin. 'Di ba? And bago man lang sila kunin ng Panginoon, 'di ba? Marinig man lang nila yung pasasalamat natin sa kanila, maramdaman man lang nila yung appreciation natin sa ginawa nila para sa atin, maramdaman man lang nila yung pagmamahal natin sa kanila. And 'di ba? So kung hindi man natin nagagawa 'yan araw-araw kasi nakakalimutan natin. Yan, nakakalimutan. Yan, so yung Mother's Day, ito yung nagpapaalala sa atin. Diba? Ito yung nagpapaalala sa atin and para maalala natin yung mga nanay po natin. And yung mga sacrifices ng mga nanay natin, hindi birong maging nanay. Diba? Nakikita ko nga sa pagkabat hindi ko naman naranasan yan, pero nakikita ko observation. And sa amin pa lang, diba? And sa mga na-obserbahan, hindi po madaling maging nanay. And, pero privilege yan na ibinigay ng Panginoon. And kaya pasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong nanay. Na alam naman natin, kung tatanungin ko yung bawat isa sa atin, alam ko na bawat isa magsasabi sa atin. Yan, so dito sa loob ng studio, bawat isa magsasabi sa atin ng hindi natin siguro hindi na rin matapos araw na ito kung ano yung kabutihan ng nanay na ibinibigay nila sa atin. Diba? Kahit simula nung bata tayo hanggang may edad na, hanggang nagkapamilya. Amen. Diba? Yan, kaya huwag natin kakalimutan, yung sasabi ng Bible, i-honor natin. I-honor natin yung ating mga magulang, especially yung ating mga nanay. And so, sa words and actions. And diba? At kapag yung sinasabi sa Book of Proverbs, pag sila ay tumatanda na, huwag natin silang kalimutan. And diba? Amen. Yun lang po. And maraming salamat po. And muli sa mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyo. Amen. Yan. Virgin. Amen, Ma'am Jen. And sa akin din personally, gusto ko din magpasalamat sa mga mothers dito sa church na naninindigan sa Panginoon dahil marami tayong mga mothers dito sa church na pinapakita nila yung faith and syempre andyan lagi sila despite sa mga kabataan, 'di ba, na pasaway. Pero yun talaga yung pinapasalamat ko sa lahat ng mothers na nakikinig, yung pagpapakita ninyo ng example. Ayun, sa inyong pananampalataya sa Panginoon. And mahalaga yun dahil nga syempre kailangan ng mga kabataan ng tinitingala yung kahit kami minsan dito sa working, kailangan din namin inspiration din namin kayo sa yung sa pananampalataya ninyo, yung involvement ninyo sa gawain. And so yun po. And sa akin naman dito sa sa patungkol kay Hannah. Yan, gusto ko lang i-illustrate yung about Hannah, yung Hannah vowed unto the Lord. Ayun, yung vow ni Hannah, nabanggit ni Sir Don kanina yung mga yung mga mothers na, 'di ba? May mga mothers na pinupush nila yung anak nila na mag-involve sa ministry, and may mga mothers din na imbis na i-push, pinupull out or 'di ba, hinahayaan. Pero mahalaga yung katulad kasi ni Hannah, 'di ba, na si Hannah ay isang barren, 'di ba? Hindi siya magkaroon ng anak. Kaya nung when God shut down, 'di ba, yung her womb na sabi, and she prayed. Yan. She prayed na fervently. Yun. Naging prayerful siya because of that. At yearly, 'di ba, na pumupunta sila sa sa bundok doon sa Shiloh kay Eli to offer. Yun. And yearly nila yun na ginagawa ng kanyang husband. And so doon, 'di ba, na kinausap niyang Panginoon, 'di ba, na sa on her own na walang kumbaga sarilinan, 'di ba? Like parang one-on-one sila ng Panginoon, 'di ba, na nag-burst out talaga siya ng
ano na ng bitterness or yung ano niya, yung bitter soul niya. Yan, and talagang binuhos niya doon, 'di ba, yung burden niya, yun na magkaroon ng anak. And then she really alam mo yun, yung talagang she cried. Yun, she was sorrowful. Kaya yung part na yun na parang alam mo yun, yung parang kaharap lang niya ang Panginoon. Yan, and because of that na God caused her that to draw her closer to God, 'di ba? Kasi pag may mga bagay na ano, 'yun, doon lumalapit. But Hannah as a wife and as a mother, 'yun, yung makikita mo sa kanya yung ano, yung pagiging prayerful and yung pananampalataya niya sa Panginoon. And so from there, dito sa ano sa prayer ni Hannah, so God answered her prayer, 'di ba, eventually. And then here comes yung son niya, 'di ba, na si Samuel. So si Hannah, yung ano, yung ginawa niya, yung very inspiring sa ginawa niya is she dedicated, 'di ba, yung son niya. So she vowed, na sabi niya dito sa verse 11, 'di ba? Yan, 1 Samuel chapter 1 verse 11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord, yan, all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Yung very inspiring sa pagiging mother ni Hannah is yung dinedicate niya yung anak niya sa Panginoon, which is the very meaningful, yung crucial part sa isang mother is to dedicate, 'di ba, yung talagang ang ganda ng ng 'di ba, yung this is I'm also addressing this message sa mga working, 'di ba, sa mga may plano pang mag-asawa in the future, na it's a really good thing, 'di ba, na katulad ni Hannah to dedicate, 'di ba, at yung alam mo yon, you make a vow unto the Lord na you dedicate your future children, 'di ba? Kasi mahalaga 'yon, lalo na sa generation ngayon na hindi mo na evil days na 'di ba? So ito naman sa mga godly, 'di ba, na sa mga godly marriage naman na sa mga working, 'yun, na may plano na magka-family in the future is so important, 'di ba, na you have that vow and you have that faith in God, na katulad ni Hannah, you have that prayer, pagiging prayerful, 'di ba, to alam mo yun, yung magkaroon ka ng godly, and to, kasi importante yung next generation, 'di ba, na they really will serve God. Kumbaga these days, yung mga generation ngayon, there may be mga kabataan talaga na, alam mo yun, parang cursed generation, yung hindi mo maintindihan yung ugali nila, yung they really forget God, 'di ba? May ang description niya sa Book of Psalms ba yun, na meron talagang cursed generation, mayroong generation talaga na hindi makikinig sa magulang, may generation talagang pasaway, and may generation naman, 'di ba, na yung gano'n, yung maglilingkod sa Panginoon, yung magiging godly naman. So, ko lang ito dun sa ni Hannah, sa sitwasyon ni Hannah. And if we make her a good an example, we look up to her, 'di ba? An example sa pagiging prayerful and yung pananampalataya niya sa Panginoon. Ayun. So, ang sabi niya dito sa James kasi sa James chapter 5 verse 16, ayun. So, mayroon tayong mga may mga biblical examples and na magandang tularan, maging inspiration. Yun, sa James chapter 5 verse 16. Sabi niya dito, confess your faults one to another and pray one for another. Though dito, and that ye may be healed. Pero dito sa next line niya, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ayun. So, kapag kasi andun yung fervent, 'di ba? Fervent prayer is yung intensity. Yun, intensity ng prayer mo sa Panginoon. Yun, na katulad ni Hannah, 'di ba, na naging prayerful siya. Hindi lang dahil wala siyang anak kaya siya lalapit. Hindi naman yun yung doon yung point. Hindi naman ganun yung yung pagka-describe. Kasi si Hannah pinakita doon bakit sa lahat ng bakit
inillustrate siya, 'di ba, sa Bible. Yun, kasi yung ano niya, yung the way niya tratuhin ang Panginoon, 'di ba, na talagang parang andyan lang siya, parang tao lang nakausap niya, 'di ba? 'Di ba? And yung ano yung pananampalataya, kasi they would go doon sa ano, 'di ba? They would offer yearly yan sa Panginoon. And sumunod siya. So, yung outcome ng kanyang prayer, 'di ba, na dinedicate niya, isa pa sa character ni Hannah as a mother, yung nanindigan siya sa vow niya, 'di ba? Na andun talaga yung result ng kanyang pananampalataya, yung result ng kanyang sinabi, 'di ba, na nakita sa buong buhay niya na lumaki yung anak niya as a prophet, 'di ba? Ginamit talaga ng Panginoon. And yun nga, so yun yung magandang ano doon, illustration. And ano pa yung dito? Hannah is a prayerful wife or a mother. Yan, a mother who keeps her promise, 'di ba? Or may paninindigan pagdating sa alam mo yun, yung pag-push niya sa anak niya, or yung hindi man 'di ba, may mga mothers man na hindi talaga makontrol, lalo na kasi kapag high schooler na, kapag mga may isip na, 'di ba? Yung mga anak, ang hirap nilang i-push sa ministry. Pero andun yung yung fervent prayer, 'di ba? Andun yung pananampalataya na by God's grace, 'di ba, maibalik ng Panginoon. May mga dating kabataan na umalis or manumbalik sila sa pananampalataya nila sa Panginoon, ganun in the future. So, yun, mahalaga talaga yun yun yung nakita ko sa buhay ni Hannah, yung talaga, yung wala naman ng ibang alam mo yun, meaningful life sa isang mother, 'di ba, na may anak, tapos kung hindi yung i-dedicate niya or i-push niya, 'di ba, yung i-encourage niya yung anak niya to get involved or to serve God. Kasi sa panahon ngayon, 'di ba, usually nakikita natin nasa labas na naglilingkod, busy na sila sa trabaho. So minsan yung may mga mothers talaga these days, 'di ba, mas proud sila kapag may mga achievements yung anak nila, pero nasa labas wala naman sa gawain or wala namang oras sa Panginoon. So yun po yung dito sa part ng buhay ni Hannah. Yun, iba yung niya, iba yung sa kanya. Ayun, yung may nanindigan siya sa ginawa niyang hindi siya nakalimot, at yun nga, nanindigan siya na maglingkod yung kanyang anak yang sa buong buhay niya, 'di ba? Naging prophet pa talaga. So without the kind of a mother like her, kung in this generation, hindi mo naman ipupush na magpastor or something, pero andun yung 'di ba, yung talagang ngayon pa lang pinapanalangin mo na yung mga ganun na you are planning and you are praying, 'di ba, na yung kung ano talaga yung magiging, na hindi mawawala yung anak sa Panginoon, 'di ba? Hindi sila mawawala sa gawain, lalo na yung maglingkod. So yun lang naman ang sa akin, yung i-share ko pagdating sa pagiging mother yun ni Hannah. And so that's why grateful ako sa mga mothers, 'di ba, na they really stand for God's glory. And yun nga, andun yung mga pagpupush, though they really do their part, hindi man nila control, 'di ba, yung buhay ng kanilang anak, or hindi man nila talagang ma-encourage, mayroon man mga matitigas ang ulo, pero they're doing their part, 'di ba? Pinagpe-pray nila and talagang pinupush nila, 'di ba, na maglingkod sa Panginoon. So at least yun yung na-appreciate natin sa mga mothers. And yun, sa akin naman, currently, syempre my mom is already old. She's old enough, and yun din yung nakita ko sa kanya. Bata pa ako, siguro mga grade 1 yata ako or younger, when I saw a pastor, yung nag-drop by ang pastor, Baptist pastor, na nag-share sa kanya ng gospel. So matagal na save ang mother ko, and in that from there, nakita ko yung faith niya sa Panginoon. So kaya siguro talagang pinagpala siya sa kanilang lahat na magkakapatid, kasi sa kanilang lahat na magkakapatid siya lang ang walang sakit. And
kung mayroon man, syempre ano lang yun, light lang, and hindi naman yung nagme-maintenance. Pero lahat ng kanyang kapatid, di ba, nagme-maintenance yung mga ganun. So, and she's being looked up to these days. Talagang ang dami niyang na-inspire. Yan, because of her being virtuous. And so yun. And for me personally, yan, ako yung nagluluto, nagpo-prepare ng kanyang pagkain. I prepare her food kasi hindi na siya, pag nasa kitchen na siya, nakakalimot na siya sa mga niluluto. So mga ganun. Kaya doon nagluluto pa din, pero syempre to lessen, minimize, di ba? Dapat pagdating na ng magulang mo, luto na yung food. Kasi syempre work from home ako, di ba? Syempre nung umalis kasi yung ate ko doon, and then kasi dati ako nag-office base sa labas, so I had to go home. Ayan, at nakita ko na walang nagsusupervise. So doon sa kasi hindi naman nila pamilyado yung mga kapatid ko. So hindi naman nila ma-supervise lahat. So I had to go home, and then nakita ko na kailangan talaga nila ng titingin. So minsan meron yung time na I have to compromise kasi kailangan kong mag-prepare ayan ng pagkain nila. And from there tinitingnan ko kasi this time pag hindi ko rin maiwan, di ba, ang mother ko pag minsan sa pagtulog niya, ayan, I always have to check yung unan niya kasi kailangan kong i-elevate. Yeah, sa mga ganyan na very sensitive ako talagang sensitive ako pagdating sa yung kailangan nila, 'di ba? Para sa hindi sila ganun mahirapan. Ayan. At syempre you always yung katulad ni sinabi ni Ma'am Ginida, always have to give back in return. That's automatic na dapat yun, hindi na dapat yun sinasabi, di ba? Pero karamihan may mga, this generation may mga nagiging uso na yung caregiver. Yeah, nasa abroad o nasa ibang bansa or busy ang anak tapos kukuha na lang sila ng caregiver, di ba? So actually I just hindi lang yung mother ko yung sinusupervise ko, meron din yung tita ko na lahat nasa labas yung mga anak niya. So mag-isa niya dun sa malaking bahay na pagkaganda-ganda pero wala naman siyang kasamang anak na nagsusupervise sa kanya. So, talagang siguro, ewan ko, sa akin talaga binibigyan ng Panginoon yung mga ganun. So, kailangan talagang pupuntahan ko ulit, i-check. Nagka-emergency siya and I had to call yung mga kamag-anak niya, yung ganun na kaya kasi may sakit din siya pero wala talaga siyang kasama sa kanila. Ayun, so, yung mga ganong bagay na hindi lang naman sa mother or sa magulang natin, alam mo yun, yung pagiging, mo na lang yun, part na lang ng ministry mo, di ba? That you always have to be sensitive, yan, as a anak, di ba? Or syempre, hindi lang naman sa mother mo gagawin, di ba? Kahit sino, pwede mo namang gawin yun. Kasi ako, by experience talaga, like yung mother ng best friend ko, yung gano'n na namatay sa cancer, and then lahat sila nasa Japan. So, talagang kumuha sila ng caregiver, and then in that case, yun, di ba, sa pagiging mother kasi yung, siguro you have to give value. Yun, kasi naawa ko noon na wala yung mga anak niya at nasa Japan lahat. So, kumuha sila ng caregiver, and sabi ko parang mas maganda siguro na mas nakakakuha siya ng comfort yan sa akin kasi nga before siya pinagpo-pray ko yung ganun, and you have to change diaper, may mga ganun, pero yun yung mga kailangan mong minsan sa mga anak, di ba, para ma-realize nila yung value na aalagaan mo talaga yung magulang mo. So yun lang naman ang i-share ko, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Ginida. Yan, tulad nga dito, sabi nga ni Ma'am Flor dito, ganyan dito sa Japan, pag matanda na sila ay nasa home for the aged na sila. Yan. So, nakakalungkot, di ba? So, buti si Ma'am Bergie, no? Siya yung nag-aalaga. Wow. Kaya mapalad yung mapapangasawa ni Ma'am Bergie. Yes, alagang-alaga. Sino kayang mapalad na lalaki? Alright. Yan. So, yan. At maraming salamat, no, sa Word of God dahil yun nga,
No, saan andito yung tinuturuan tayong respect, 'di ba? Andito yung tinuturuan tayo na appreciate natin or magiging blessing tayo sa ating mga parents, no? Na hindi naman sa nanay, hindi lang sa tatay, kundi both, no? Saan andun yung kwan natin, and lalo na sabi nga ni Pastor na meron tayong discipline, no? Bilang isang tayo mga young people, and andun yung respect natin sa ating mga parents, no? Na kahit anong na-attain or achievement natin sa ating buhay, dapat hindi tayo yung magiging boastful sa ating mga parents, kundi we give appreciation, no? And we thank God, no, na dahil sa kanila andito tayo sa kalagayan na yun, ando yung pagpapala ng Panginoon, no? So we dapat andyan yung thankful din natin na sila yung naging parents natin, no? Amen. Hindi yung parang i-curse mo yung parents mo, no? Yan. So, yun. One down. Malis yung isa. Alright. So, tingnan natin dito sa mga live viewers natin kung ano yung masasabi nila sa kanilang mother or anything, short message, no? Yan. Unahin natin si Ma'am Krisha. Ma'am Krisha. Ayan, so magandang umaga ulit sa ating lahat at Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers. And then I really thank God sa aking nanay na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin. Kasi she's the best for me kahit na hindi siya talagang naging nanay sa amin, kasi nung nagkaroon na kami ng nung ako kasi personally nung ipinanganak na ako, wala na parang simula nung 2 years old ata or 3 years old, iba-ibang nanay na yung nag-aalaga sa akin, kasi si mama ko nung time na yun ay nasa panahon na siya ng depression. Kaya simula nung si mama ay nagkagano na si mama ko hanggang ngayon, iba-ibang nanay yung mga nakitaan ko ng pagiging virtues. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi dinala ako ng maaga ng Diyos sa simbahan at nakita ko na ay ganun pala ang nanay. So, ipinakita ng Panginoon kung ano ang work ng nanay, kung ano ang nila. Kaya hindi ako naging ignorante sa mga trabaho ng mga nanay. Amen. Kasi dahil sa mga nakita ko, lalo na ay ang ipinamulat ng Panginoon sa akin yung mga Christian mothers na hindi sila perfect. Kanya-kanya silang, lahat ng mothers hindi perfecto, pero meron silang kanya-kanyang expertise ba? Na mga ganun. Merong mga nanay na magaling magluto, may mga nanay na magaling sa ministry, may mga nanay na magaling sa bibig. Ayun. So, kaya yun, hindi, kumbaga kaya sila magaling sa bibig kasi nga, kailangan nilang magaling sa bibig. Ayun. Kaya, yun yung na nagpapasalamat ako, at saka yung mga nanay na magaling silang mag-alaga ng mga husband nila. Kaya yun yung nakikita ko na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun ang ipinamulat ng Panginoon sa akin, na ipinakita niya kung ito ang mga nanay. Kaya mas close ako sa mga mothers sa totoo lang kaysa sa mga kasing edad ko, kasi natututo ako sa kanila. Pero hindi ko naman sinasabing di ako natututo sa mga kasing edad ko. Pero kasi, iba na yung advance. Advance sila sa kanilang mga buhay. Yung mga buhay nila na, yun yung nagpapasalamat ako kasi yun yung ipinakita ng Diyos sa akin. At ganun din na nagpapasalamat din ako dahil napakadakila ng Diyos, kasi yun nga yung example ni Ma'am Sheila na sa atin na mga manggagawa ng Diyos, yung pagiging meekness niya. Ayun, kaya thankful ako kasi yun yung ipinapakita ng ating pastor's wife sa atin na yung pagiging hindi siya, yung pagiging meekness niya, at ganun din sa pag-aalaga niya sa ating mahal na pastor. Ganun din sa mga mothers dito sa church na mga kasama ko dito. Nagpapasalamat ako kasi yung mga example nila ay iba-iba din. Iba-iba din na may positive, may negative man, pero kailangan nating matuto doon. Kaya yun yung nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ganun din, nagte-thank you din ako sa mga mothers na friends ko, sina Ma'am Cherry, tsaka si Ma'am Apple.
magkaiba man sila ng example. Yun, iba man yung ano nila, pero thankful ako kasi natututo ako sa kanila. Ganon din kina Ma'am Vicky. Yan, si Ma'am Vicky talaga ay, siya yung unang naging Christian mother na natagpuan ko. Ayun, siya yung unang Christian mother na nakasama ko sa isang bahay. At nakita ko yung kanyang pag-aasikaso sa aming lahat. Na bagamat ando nararat-rat kami noon ng mga bata kami, syempre mga bata kami noon, pero hindi yung pagiging hindi niya madamot, yun yung natutunan ko sa kanya. Hindi siya naging madamot at hindi niya ipinagdamot yung kanilang tahanan para mabago yung attitude namin, yung mabago ang buhay naming mga bata noon. Kaya orphanage nga yung bahay nila Auntie Vicky noon eh. Sa totoo lang kasi iba-ibang lahi, iba-ibang itsura, iba-ibang lugar kung saan nanggaling, pero pinagsama-sama ng Diyos doon upang alagaan niya at matuto kami ng salita ng Diyos. Kaya yun lamang, and to God be the glory. Amen. Ayun po, nanonood po si Nanay. Hello, Nay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po siya yung naging nanay ko. Ikaw ang naging nanay ko sa sacrifice, at nakita ko po kung paano po kami pinalaki, especially po yung mga kapatid ko, at nakita ko po yung isang virtuous na ina sa kanya, kung paano po niya alagaan yung mga kapatid ko, at yun po, nagpapasalamat din po ako sa kanya pong katapatan sa Panginoon, at lagi po kaming tinuturuan ng salita ng Diyos at ini-encourage na through the Word of God. Salamat, Nay, and I love you. Yun lang po. Yan, thank you, Ma'am Krisha and Ma'am Ruby Mi. Yan. So, yun. At talagang Si Ma'am Sabel. Ma'am May Sabel. dalawang mothers, Yan. Baka Joke lang. mothers daw ko. Ma'am Sabel, anong masasabi mo sa Naimbag ulit yung pa. Happy Mother's Day. Salamat bilang isang nanay. Wow. Wow! O, di ba? Umami na! Claim it, ma'am. Claim. Claim na siya. Hindi na may ang sarili. Di ba? Ano ba? Ay, wow. Totoo naman na nagpapasalamat tayo na may nanay tayong hindi parang sa kabila ng mga pinagdadaanan nila dati sa buhay nila na example yung nanay ko, nawalan siya ng asawa ng malilit pa yung anak niya, and then nung mga nagbibinata na yung mga anak niya, parang sunod-sunod. So, nawala din sila. So, nagpapasalamat ako sa pagiging, naging brave para hindi pa masyadong hindi pa siya parang wala pa siyang napapakinggan na word of God dati, pero so may pagkakataon na parang siguro kung parang mababaliw na siya pero hindi pwede ganun. Oh my gosh. So nakita ko yung sa kabila ng kanyang pinagdaanan is napagtagumpayan niya, and then okay na siya. Wow. And then yung respect natin at pagiging grateful sa kanila. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. Si Ma'am Emilia naman. Short message po, Ma'am, bilang isang ina. Okay ba? Happy Mother's Day, ma'am. Okay ba yung audio ko? Ma'am, pakilapit yung mic nyo po para... Okay na ba? Yan po.
Ah, ako ata yung legit na mothers. So, sa akin naman, maaga akong nawalan ng magulang. Bata pa ako. So, parang hindi ko na-feel yung may nanay. So, nung ako, may isa akong anak, pero mga kapatid ko ay, may kapatid akong nawalan, na, na namatay na maaga. So, parang ako yung naging nanay nila. Nanay at tatay yung namatay. So, para ako yung responsible na mag-ano sa kanila, na ako yung closer nilang tita. So, naging parang hindi ko naranasan yung may nanay. Pero naranasan ko yung naging nanay sa lahat. So, I hope na nung naging ano naman ako, nung naging ano ako sa kanila ay nasa Kristiyano ako. So maganda yung pinapakita ko sa kanila, yung inaano ko sila sa mag-ano sila sa church, ganyan. Yung pinupush ko ba sila. Kaya nga panalangin ko lagi ay hindi sila mawalan sa Panginoon. Kagaya yung anak ko nga, na sana makabalik siya, may magyaya ulit sa kanya na bumalik or matagpuan man siya sa kanyang kinaroroonan, na yayain siya or invite siya ulit. Yun yung panalangin ko sa kanya. At yun lang po. Thank you. Thank you, Ma'am Emilia, and happy Mother's Day din po. Yan. Alright. Yan, sabi po, ay, Ma'am Sabel. Mom Sabel. Yan, may tanong si Pastor. May tanong si Pastor sa'yo. Yan, anong gagawin mo pag nanay ka na, si Sabel, sabi niya. Anong gagawin ko? Maging, wow. Wow. Sana, tuloy, hindi. Wala na. Wait lang. Sige, tingnan natin pag naging nanay ako. Kung may pagkakataon akong maging nanay. Yan. Ganda Thank you, ng Ma'am tanong ni Sabel. Pastor eh. Yan. Sabi nga ni Brother Erwin, mag-asawa ka na, Mom Sabel. Yan. Mom talaga, Mom talaga. Hindi naman sa comment. Yan. Bahala ka na. Yan. Alright. Sir Mark, huwag natin kalimutan si Sir Yeah, Sir Mark. Sir Mark, short message. No, short message. Yan, si Brother Mark. Kailangan tissue? Good morning po sa tayo pong lahat at sa mga mothers. Ano po yan, belated Happy Mother's Day, and especially sa aking pong mother. Maraming salamat po sa paggagabay hanggang sa makarating ako dito sa aking kinalalagyan as a full-time. Then sa aking spiritual mother, si Ma'am Vicky. So, yun lamang po. Wow. Wow, Brother Mark. Anong regalo mo kay spiritual mother at si mother? Sakit ng ulo. Yan. Alright. Thank you, Sir Mark. Yan. So, yun. At maraming nag-comment pa rin dito. So, yun. Happy Mother's Day, no? Yan. Yun, no? Nanonood si Ma'am Susan Manuel. Yan. Attend po kayo sa Sunday. Our, Mother's Day sa church. Yan. So, yun. At tayo tuloy-tuloy po. At maraming salamat sa oras, no? And yun. Kanina, nagto-27 viewers. Maraming salamat sa pag-tune in po sa amin. And maraming salamat sa pagsubaybay sa aming devotion. Yan. So, tuloy-tuloy lang po. And bukas, yung mga mothers naman. Yan. So, yun, laging pag-tune in sa ating mga devotion. So, huwag natin kalimutan, sa Sunday is our special Sunday po natin. Mag-invite po tayo mga mothers. Yan. At pasayahin natin ang Panginoon. At pasayahin din natin yung mga mothers din. Yan. So,
Yun, at tuloy-tuloy po, lalo na po, yan, sa mga Bible studies natin mamaya. Yan, so, yun, at anything else? Announcement? Wala na. Alright, maraming salamat sa pag-tune in and tayo po magwakas sa panalangin. So, let's pray. Naka ng Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa inyong salita. Kami ay natututo, Panginoon. At maraming salamat Panginoon. Yung aming topic Panginoon about sa mga nanay Panginoon. Maraming salamat Panginoon dahil meron po kaming nanay Panginoon na nandun po Panginoon na nagsusuporta sa amin Panginoon, lalo na sa gawain niyo po Panginoon at sa ikakalugod niyo po Panginoon. Kaya bless niyo po kami Panginoon and ganoon din po Panginoon sa bawat gagawin Panginoon sa buong maghapon. Nandun niyo po yung pag-iingat at protection niyo po sa amin Panginoon and maraming salamat Panginoon sa mga pagpapala na aming nare-receive mula sa inyo Panginoon. Patawad Panginoon sa mga nagawa ng kasalanan. Tubadalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you Ma'am Sabel. Thank you Ma'am Emilia. Yan. Ma'am Sabel. Thank you. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,